Alright mga kapatid, welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa mga tol. Merong mabigat na mensahe ang US Secretary nominee na si Marco Rubio. Ang sabi mga tol ay tigilan na daw ng China ang panggugulo dito sa West Philippine Sea at saka sa Taiwan mga tol. Kasi kung napapansin ninyo, 2 linggo na o mahigit mga kapatid na pabalik-balik lang o hindi na nga umaalis mga tol etong monster ship ng China dito sa West Philippine Sea at yan ay ikinababahala na ng ating mga otoridad. Kahit nakakatapos lamang ng bilateral communication mga tol sa pagitan ng China at ng Pilipinas mga tol. Pero ang napagkasunduan lang doon is yung usapin tungkol sa resupply mission dito sa BRP Sierra Madre sa may Ayungin Shoal. Pero dito sa nangyayari ngayon sa paglapit ng monster ship ng China na umaabot na mga tol ng 60 nautical miles mula sa baybayin ng Zambales, hindi pa rin nare-resolba yung mga bagay na yan. Actually mga tol, merong nga video, di ba, dito sa balitang to, nakikipagsagutan pa yung Coast Guard ng China mga tol dito sa mga PCG natin. At sinasabi nila yung ginagawa daw nilang paglalayag sa loob ng ating exclusive economic zone ay naaayon daw sa batas. Kumbaga tayo pa mga tol tayo pa ngayon yung lumalabas na lumalabag kasi yung ginagawa daw nila inaayon sa batas, sinusunod lang daw nila yung mandato sa kanila ng saligang batas nila mga tol na magpatrolya sa mga teritoryong nasasakupan ng China. Well anyway, itong video panonoorin natin at itong balitang to ay mula sa GMA News mga tol. Samahan ninyo ako, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayo reaction video tulad nito. So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. May mabigat na mensahe si US Secretary of State nominee Marco Rubio sa China. Tigilan ang panggugulo sa Taiwan at Pilipinas. Kabilang sa pinuna ni Rubio ang pananatili sa exclusive economic zone ng Pilipinas ng monster ship ng China. Kasi kapuna-puna na talaga mga tol No, ilan pa kaya yung mga may pakialam sa mundo ang magsasalita tulad nito mga tol ni Marco Rubio. Kasi mga kapatid, kahit na hindi ka taga Pilipinas, 'di ba? Kahit na ikaw ay taga ibang bansa, kumbaga bilang concern mo lang din na mapanatili ang kapayapaan sa ating daigdig kasi etong mga ginagawa ng China mga tol talagang posibleng pagmulan to ng mga sigalot. Alam naman natin may nangyayari ng gera sa Middle East, may nangyayari ng gera sa pagitan ng Ukraine at saka ng Russia. Gusto pa ba ng China magkaroon pa ng isa dito naman sa rehiyon na to? Panay sila sabi para sila sa kapayapaan, panay sila sabi para sila sa peace and stability. Pero panay pa rin naman ang paulit-ulit nilang ginagawa na pagpasok sa mga lugar na hindi naman kanila. 'Di ba? Paano mo mapapanatili yung kapayapaan kung gano'n ang ginagawa mo, 'di ba? Kaya yan napapansin na yan na kahit ng ibang bansa. Nakatutok si JP Soriano. Halos 2 linggo nang binabantayan ng Philippine Coast Guard ang monster ship ng China Coast Guard. Biruin mo, 2 linggo na binabantayan mga tol. Actually, tinataboy yan. Hindi lang talaga natin kayang ipagtulakan mga tol. Tinataboy natin sa pamamagitan ng radio challenge, tinataboy natin sa pamamagitan ng pagbuntot. Pero kapag bumubuntot tayo pa yung sinasabihan na lumayo-layo daw tayo at sumunod daw tayo sa international regulation para maiwasan daw natin ng banggaan mga tol. Tayo pa yung pinapalayo Pero hindi natin kaya kasi talaga ipagtulakan to. Monster ship yan, laki-laki ng barkong yan. Yan yung pinakamalaking barko. Kahapon, muli itong niradyuhan ng BRP Gabriela Silang. China Coast Guard Vessel 5901. Naalala ko na naman to. Ito yung kala mo nagtatrabaho sa mall yung tumatawag ng ay sa airport, sa airport. Passenger, go to your gate. Parang ganun Wala man lang kaangas-angas Sana lagyan man lang ng angas This is Philippine Coast Guard Vessel BRP Gabriela Silang. You do not possess any legal authority to patrol inside the Philippines Exclusive Economic Zone. You are directed to depart immediately and notify us of your intention. Ang China Kahit wag mo na lagyan ng accents ate. Kasi pag sumagot naman yung China ano rin yan Chinese accent pa rin yan Coast Guard sumagot.
This is China Coast Guard, Oh, di ba? Vessel 5901. Ito yung sinasabi mga tol. This is China Coast Guard, Vessel 5901. Ito yung monster ship mga tol. Yan yung pinakamalaking barko ng Coast Guard. Kung di ako nagkakamali, buong mundo mga tol. Yan ang pinakamalaki. Ayun I'm performing law enforcement duties on the jurisdictional waters of the People's Republic of China mga tol. Yan Yan ang kanilang naratibo at yan ang kanilang paniniwala. Mga tol, di ba? Kung paano natin sila itinataboy, ganun din naman sila nagre-respond sa kanilang paniniwala na yung tubig na kanilang ginagalawan ay pag-aari pa rin nila. I'm performing law enforcement duties on the jurisdictional waters of the People's Republic of China. Pero yung mga nasa 60 nautical miles, mga tol, ang layo niyan mula sa baybayin sa atin. Ganon nakalapit, nasa 100 kilometers na lang mga tol. Tapos sasabihin nila, jurisdictional waters of the People's Republic of China. Jurisdiction pa rin nila yan. Konting kembot na lang yan mga tol, bansa na natin eh. So, jurisdiction pa rin nila yun. Sa gitna Kulang na lang talaga sabihin nilang, huwag kayong makulit Pilipinas, probinsya namin kayo. Patay tayo dyan pag ganun na nangyari. na nakababahalang ginagawa ng China Coast Guard na nagpapatrolya sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Mabigat ang binitawang mga salita laban sa China nang napipintong magiging susunod na US Secretary of State na si Senator Mark Rubio. Nako, mapapahiya si si Banlawi nito, mga tol. No? Kasi yun ang nagsasabi na dito sa panibagong administrasyon, dito sa administrasyon ni Trump 2, second admin ng Trump, mga kapatid, baka daw magbago ang policy at iwan na tayo ng Amerika, mga tol. Ito yung napipintong magiging bagong US Secretary kapag naupo na si Trump, no? Kanyang confirmation hearing sa US Senate, tinawag ni Rubio na harassment ang ginagawa ng China. There's this massive, I don't even know how to describe it, but this massive ship that the Chinese have built that's like headed towards the Philippines, and the Philippines feels threatened by it, rightfully so. We've seen this on a daily basis with the harassment and so forth, but on a daily basis. Mensahe pa Biruin mo nakakatuwa na nakakainis, mga tol, na kung sino pa yung mga banyaga, kung sino pa yung hindi naman natin kabansa. Halimbawa, ito, US to. Sila pa yung may concern, mga tol eh. Samantalang yung ibang mga mambabatas dito sa atin, mga tol, no? Hindi sila nagre-react dito sa ilang araw ng pamamalagi ng monster ship ng China. Tapos ang pinupunan nila, mga tol, yung isang beses lang o yung minsanang pagpasok ng Amerika dito sa ating exclusive economic zone. Yun na talagang minamasama nila. O naalala ninyo, di ba? Yung isang mambabatas, mga tol, na tumatakbo bilang senador. Di ba? Pumasok dito yung carrier strike group ng US, mga tol. Yun pa yung kanyang pinuna. Diba? Dumaan lang, yun yung pumasok dito, mga tol. Yun yung kanyang pinuna at nilabag daw ng Amerika yung soberanya ng Pilipinas. Samantalang eto, 2 linggo na, mga tol. 2 linggo nang namamalagi at lumalapit pa ng 60 nautical miles etong barko ng China. At hindi lang basta dumadaan to, mga tol. Meron silang naratibo na sila'y nagpapatrol sa loob daw ng kanilang jurisdictional waters. Hindi ito basta-basta dumaan lang. Ito'y naniniwala na yung kanilang pinaglalayagang lugar kanila. Pero tingnan mo yung mga mambabatas na yun, mga tol, no? No say, no comment, no? Wala ka napapansin. Ang nakakapuna pa yung ibang mga mambabatas sa ibang bansa, mga tol, yung ibang mga tao pa. Yun ang nakakainis dun eh. Kanya sa China. The actions they are taking now are deeply destabilizing. They are forcing us to take counteractions because we have commitments to the Philippines. Pinipuwersa nila tayo na kumilos dahil may commitment tayo sa Pilipinas. Pahiya na naman si Banlawi nito. Uy, Banlawi. And we have commitments to Taiwan that we intend to keep. They really need to stop messing around with Taiwan and with the Philippines because it's forcing us to focus our attention in ways we prefer not to have to. Di ba? No? Tigilan na nila yung ginagawa nila, sabing ganun nito ni Mark Rubio, ni US Secretary of State nominee Mark Rubio. No, tigilan na nila yung ginagawa nila kasi pinipuwersa lang nila tayong kumilos laban sa kanila, matuon yung attention natin sa kanila.
Dahil meron tayong commitment sa Pilipinas at saka sa Taiwan. Oh, yun ang sinasabi mga tol. Si Rubio ay isa sa mga matibay na taga-suporta ng Mutual Defense Treaty o MDT ng Amerika at Pilipinas. Leads PRC is the most potent and dangerous near-peer adversary this nation has ever confronted. They have elements that the Soviet Union never possessed. They lied about not militarizing and populating island chains in the South China Sea and the like. Samantala nagsagawa ng unilateral exercise ang ilang barko ng Philippine Navy Nice. sa bahagi ng Baho de Masinloc ngayong araw. Wow. Good job. Layunin ng pagsasanay na mahasa ang Navy sa paggamit ng modernong kagamitan. Kabilang dito ang mga barko ng BRP Antonio Luna at mga Del Pilar class patrol vessels Ayos yan. na BRP Ramon Alcaraz at BRP Andres Bonifacio. Yun ang maganda, di ba? Kahit na andyan dyan yung presensya ng mga barko ng China, mga tol, ay hindi paaawat yung ating mga otoridad, itong Navy natin, na isagawa pa rin yung mga ganitong klaseng aktibidad, mga tol, no? At yan ay pagpapakita na ang Pilipinas ay handa talagang ipagtanggol ang ating soberanya, no matter what. Para sa GMA, No? Yan ang matindi doon mga tol. At tulad nga nung sinabi natin kanina, nakakatuwa na nakakalungkot isipin na may mga tao na hindi man natin kalahi, no? Hindi man taga rito sa Pilipinas, pero sila pa yung may concern, no, sa ginagawa ng China dito sa West Philippine Sea. Kung sino pa yung mga mambabatas dito na likod bayan, kung tatawagin, lingkod bayan para bang sarili lang nila yung pinaglilingkuran nila mga tol. Gusto pa maging senador mga tol. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.